Wala muna tayong intro ngayon. Hisashiburi nga po pala sa lahat. At pasensya na rin po kayo sa boses ko. Meron po kasi akong sipon kaya medyo ngongo po tayo ngayon. Dito nga po pala sa Japan ay autumn na. Kaya naman medyo malamig na. Ngayong araw nga pala ay samahan nyo kami. Sila ate at bunso ay nag-request nga pala. At eto nga, habang nasa daan kami, may nakita pa kami nangangampanya. At eto nga, naandito na kami sa destination namin. Kapag ganito ang panahon dito sa Japan, masarap talagang lumabas, tumambay, or mag-picnic sa park. Hindi kasi mainit at hindi rin sobrang lamig. At eto rin kasi ang request ni ate at bunso. At sa mga oras nga pa lang yan, ay nakahanap na kami ng pwesto. At nung okay na ang lahat, nilabas na namin ang aming mga sandata, kutsara, tinidor at plato. At nagdala na lang ako ng maraming kanin dahil bumili lang kami sa KFC ng chicken para ito yung ulamin namin. Dito nga pala sa Japan, ang KFC ay wala silang kanin. Tara, kain po! Itadakimasu! You want to play? Oh, the soap. Hindi pa rin tatapos. Ito nga palang pinuntahan namin ay malapit lang sa amin pero first time lang namin pumunta dito. Dito nga pala yan sa Hikenan City, Akashi Park. Maganda nga pumunta dito dahil hindi lang park ang meron dito. Meron din itong katabi na amusement park kaya talagang mag-e-enjoy ang mga kids nyo dito. Ilalagay ko na lang sa comment section kung saan ito. Pero hindi na kami pumunta doon dahil ito lang naman yung request nila ate at bunso. Gusto nila mag-picnic at maglaro sa park. Siguro kapag bumalik kami dito ay mag-rides naman kami. Yeah. Alam niyo bang napakalawak ng park na to? Hindi ko lang lahat na videohan. Kasi ba naman merong palaruan katulad nito. Meron ding mga puno ng sakura kung saan pwede kayong kumain doon kapag may sakura. Pagkatapos meron pang amusement park. O diba sobrang laki niya? Sabi nga ni ate at bunso, sa lahat daw ng park na pinuntahan niya, eto daw yung gustong gusto niyang balikan. Kaya naman sabi ko sa kanya, next time na pagbalik namin dito ay mag-rides naman kami. Ewan ko lang kung hindi niya lalong magustuhan dito. It's too hard kasi. At tingnan nyo naman si ate, kitang-kita talaga sa mukha niya na nag-e-enjoy siya. Talaga naman lahat na ng energy niya ay nilabas niya nandito. Ewan ko lang kung hindi ka mapagod mamaya. Pero sa totoo lang, wala talagang kapaguran si ate. Lalo na pagdating sa paglalaro. May nakikong buka ata. Oh! Sugod. Oh! At eto nga ang pinakagustong gusto nila ate at bunsong sakyan at ilang beses nga sila dito pabalik-balik. Sobrang nakakahilo itong sakyan at sumakay din nga ako. Pero nag-enjoy naman kaming sakyan ito kahit nahilo-hilo man. Pasensya na kayo dito sa boses ko ha. Gongo. Okay. At eto nga bumalik nga kami nila ate at bunso dito sa mahiwaga naming tent na andito nga pala si daddy natutulog. O siya, hanggang dito na lang muna. Salamat sa kwento sa pagsama ngayon. Dito nga pala ay merong 4 na season, pero hindi ito nananatili. May mainit, may malamig, at merong katamtaman lang. Hindi mainit at hindi rin malamig. At minsan din ay binabagyo. Sabi nga sa bawat season at sa bawat bagyo ay may bagong kwento. Huwag nating gawing literal. Oo nga naman, may mga bagay at aral nga ay minsan sa bagyo natin nakukuha. Lalo na kung sobrang hagupit nito. Siguro doon ay may pinsalang iiwan at may pangyayaring di malilimutan. Pero sa halip kung iisipin natin ang bagyo ay may dalang problema, isipin mo rin baka sa buhay mo rin kaya may bagyo para hawiin ang lahat ng dadaanan mo. Isipin mo rin pagkatapos ng pinagdadaanan mong bagyo, matik yan. Ang kasunod niyan ay
tagsibol. Uusbong ang mga bagong tsansa at bagong buwelo. At sana dumating ang panahon, maging kabilang ka na rin sa mga taong hindi takot mabasa at maulanan. Kalimitan sa mga taong nalampasan ang bagyo, nagbabago at mas nagiging malakas na tao. Nabanggit ko nga pagkatapos ng bagyo ay may tagsibol. Meron tayong nakalimutang pangyayari sa pagitan. Ano yon? Bahaghari. Alam mo ba ang ibig sabihin ng bahaghari sa Biblia? God's promise. Malapit na yan sa buhay mo. Yun lang po. Salamat!